Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ito ang IBC Express Balita sa hapong ito. Top stories ngayon, nagtungo ang Pangulong Arroyo sa Sarangani upang inspeksyonin ang pagsulong ng Mindanao River Basin Project. Dumalaw naman personal ang Pangulo sa burol ng mga biktima ng salpukan ng 2 bus sa Lucena. Iniutos ng punong ehekutibo ang paglilinis ng Manila Bay at pagbabantay sa kalinisan ng mga tributary nito alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Nadakip na ng mga otoridad ang huling leader ng teroristang Raja Sulaiman Group na nag-ugnay sa Jemaah Islamiyah at Abu Sayyaf. Personal na binisita ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Cotabato City upang matiyak na maayos na napapatupad ang Mindanao River Basin Project. Pinangangasiwaan ng Task Force Mindanao River Basin Rehabilitation and Development ang proyekto na lulutas sa palagiang pagbabaha sa lugar. Patuloy pa ang relief and rehab operations na isinasagawa sa lungsod para sa mga residenteng na biktima ng Bagyong Frank. Isasama sa proyekto ang mga elemento ng ecotourism development, riverbank reclamation, farm-to-market roads, irrigation at hydropower, and flood control structure. Pinangunahan din ng Pangulo ang cabinet meeting na tatalakay sa mga akbang ng pamalaan sa harap ng global recession. Kasalukuyan namang nasa Lucena ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo upang makiramay sa pamilya ng mga namatay sa road accident sa diversion road ng Maharlika Highway sa bayan ng Dumoit noong linggo ng hating gabi. 7 sa mga biktima ay pasahero ng Bragais Liner Bus patungong Manila mula Bicol. Ang isa naman ay sakay ng Lucena Lines galing Maynila patungong Lucena. Nananatili pa ang ilan sa manasaktan at nasugatan sa Quezon Medical Center at Mount Carmel Diocesan General Hospital kung saan una silang dinala mula sa eksena ng aksidente. Kapwa suspendido ang Lucena Bus Lines at Bragais Liner matapos ang malagim na trahedyang kinasangkutan ng mga ito kahapon sa Lucena City. 8 agad ang nasawi at 41 ang malubhang nasugatan sa banggaan ng 2 bus. Kanina lamang namatay na ang isa pang nasugatan na nag-angat ng death toll sa siyam. Ayon kay Land Transport Franchising and Regulatory Board Chairman Alberto Suansing, masusing iimbestigahan ng LTFRB ang naturang aksidente. Samantala, takdang pulungin ngayon ni Suansing ang iba pang bus operators upang maiwasan ang mga katulad na aksidenteng kinasasangkutan ng mga bus liner. Iniutos ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Department of Foreign Affairs na gawin ang lahat upang tugunan ang pangangailangan ng mga tripulanteng Pinoy. Inihayag ito ni Press Secretary Serge Rimonde matapos humingi ng $2.8 million na ransom ang mga piratang Somalian kapalit ng paglaya ng mga seamen kung saan 22 doon ay mga Pilipino. Sa harap nito, muling nanindigan ng palasyo sa kanilang no-ransom policy. Lalo lang daw kasing mahihikayat ang mga kidnapper na dumukot ng mga tripulante kung babayaran nila ang ransom. We have to reiterate that we cannot depart from our no-ransom policy, otherwise we will just be further encouraging kidnapping. Iniutos ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang agarang pagtupad sa Supreme Court order na linisin na ang Manila Bay. Ayon kay Deputy President at Spokesman Anthony Goles, hinihimok lahat ng ehensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa cleanup. Partikular na tinukoy ang Departments of Interior, Health, Public Works and Highways, Budget and Management, Agriculture at Education, Metropolitan Waterworks and Sewerage System, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, at Maritime Police. Kasama sa mga kailangang gawin at tiyakin na hindi nagtatapon ng human and industrial waste at sewage water sa mga daluyan ng tubig na lumalabas sa Manila Bay.
Umapila ang Palasyo ng Malacanang sa Private Hospitals Association of the Philippines na tulungan ang gobyerno sa pagpapatupad ng Cheaper Medicines Law. Ito ang tugon ni Press Secretary Serge Rimonde sa balitang pinag-iisipan ng PHAP na magsampa ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng nasabing batas dahil sa sagasaan daw nito ang kita ng mga ospital na posibleng mauwi sa kanilang pagkalugi. Ayon kay Presidential Deputy Spokesperson Anthony Goles, hindi mawawala ang problema ng mga ospital sa pagsasampa ng kaso sa korte. Mas maigian niyang hinga ng rekomendasyon ang mga pharmaceutical company sa pagtugon sa suliraning ito. We have a long-term relationship, and this is not the first time that they're going to do business with these pharmaceutical companies. They can come up, or the pharmaceutical companies can also come up with mechanisms on how everybody can share the burden, just like the government is also sharing with the burden, no? For the sake of our countrymen, particularly in this issue. Pagbabalik ng Express Balita, makalipas ang ilang palad. Express Balita, itinakda na ng National Democratic Front o NDF ang September 5, 2009 bilang simula muli ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at NDF. Ayon kay NDF panel spokesman Fidel Agkawili, humihingi sila ng pulong sa Oslo, Norway upang ilatag ang agenda ng usapan. Humiling din ang NDF ng written commitment mula sa pamalaan sa pagkaloob ng immunity guarantees para sa mga peace consultant. Ilan sa isyong nais ng NDF talakayin sa negotiations ang pagtanggal sa impediments sa mga NDF panelist at consultant, pag-urong sa mga kaso at agarang pagpapalaya sa mga NDF consultant. Ayon naman kay Presidential Peace Process Advisor Avelino Razon Jr., kailangan malinawan ang intensyon ng NDF sa pagsulong sa usapan bago ibigay ang ilan sa mga demand. Agosto 2004 naudlot ang GRP-NDF peace talks. Sa pagkakadakip ng huling leader ng terrorist na Raha Sulaiman Group, inaasahan ng mga autoridad na tuluyan ng hihina ang mga banta sa seguridad sa Katimugan. Ang detalye sa Express Balita ni Merwin Yanza. Pareha ay naaresto noong August 21 sa Sitio Tuca, Dayawan, Marawi City. Si Pareha ang pumalit na leader mula nang mahuli noong October 2005 ang founder at leader ng grupo na si Hilarion Ahmad Santos. Sangkot siya sa iba't ibang mga pampapasabog sa Katimugan at sa Metro Manila, kabilang na ang Valentine's Day bombing noong 2005. Siya rin ang utak ng naunsyaming Operation Big Bang noong 2005. Target sana nito ang ilang mga establishmento sa Kamaynilaan. 600 kilong pampasabog ang na-recover ng mga otoridad sa kanilang safe house sa Quezon City. Kasama rin si Pareha sa mga pag-atake ng ilang mga detachment ng militar sa Mindanao, katulong ang iba pang teroristang grupo gaya ng ASG at Lawless MILF Group. Mismo umanong sina Jemaah Islamiyah leader Umar Patek at Dulmatin ang nagsanay kay Pareha sa paggawa ng bomba. Si Pareha naman ang nagsasanay sa paggawa ng bomba sa elite forces ng grupo ni Commander Bravo, kapalit ang proteksyon ng 102nd Base Command ng MILF nang magtago ito sa Lanao del Sur noong 2008. We cannot also discount the possibility that some other personalities might be rising on their organizations. And this is the duty of the different security forces to take the tab on the developments of the organizations of these terrorist organizations. So if there appears to be a succession, we have to arrest all of them. Kalahating milyong piso ang inilaan ng DILG sa ulo ni Pareha, maliban pa sa $90,000 na pabuya ng Estados Unidos. Ako si Merwin Yanza, nagbabalita, Express. Higit sa 8,000 metro tonelada ng bigas ang takdang ipamahagi ng United Nations World Food Program bukas sa mga komunidad na apektado ng kaguluhan sa Mindanao.
Ayon kay WFP In-Country Director Stephen Anderson, inaasahang makakatulong ang rice donation ng WFP katuwang ang Japanese government upang maibsan kahit papano ang gutom sa katimugan. Malaking bahagi din ng peace process umano ang nakasalalay sa pagtiyak ng pagkain sa bawat hapagkainan sa Mindanao. Ang Japan ang pinakamalaking donor ng World Food Program sa operasyon nito sa Pilipinas. Mula 2006, umabot na sa 577.5 million pesos na halaga ng donasyon ang naipagkaloob nito sa Pilipinas. Nagharap na ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o SAM ng petisyon sa Energy Regulatory Commission para makarecover ng 400